minabuti namin, umabot ng 340 pages yung aming complaint affidavit dahil gusto namin airtight yung complaint. Yung, bukod doon sa testimonya ni VP Sara, dinagdagan pa namin ng 7 affidavits ng witnesses, supporting witnesses. Tapos linagay na namin lahat ng documentary evidence na makapagpapatunay na hindi sila magkakilala talaga. Attorney, kasi napansin ko dyan, meron ba kayong kasi sinasabi ni Madriaga na nagtrabaho siya sa pamilya Duterte. Meron ba kayong certificate na magpapatunay o document na magpapatunay na hindi siya pumasok o naging trabahador ng mga Duterte? Marami po. Meron kaming certification mula sa Davao City Mayor's Office or local government. Meron kaming certification mula sa Presidential Security Command na dating Presidential Security Group. Meron tayong certification mula sa Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, pati na rin sa Department of Education. Itong lahat ng opisinang to, sinasabi nila sa certification na walang Ramil Madriaga na nagtrabaho, naging empleyado, or otherwise connected with those agencies. Dun sa kwento nyo kasi, kung totoo yung kwento niya, naging empleyado siya or naging konektado siya sa mga opisina na yun. Pero pinapatunayan ng mga certification na hindi totoo yun. Meron pa kasing attorney, yung picture, di ba? Halatang sablay na yun eh. Pero meron pa silang binabato, lalo na itong pinapakalat ng mga vloggers na yung pagbati ni BP Sara kay Madriaga. Yung birthday greeting. Birthday, Sa akin, yun ang patunay na hindi sila magkakilala. Kasi alam naman natin na kapag may birthday greeting ka, nakasulat yung pangalan, di ba? Yung mga celebrity, ang binabati nila, yung mga taong hindi nila kilala. Kasi kung kilala ka nila, hindi na isusulat yung pangalan sa papel, di ba? Pero bukod doon sa obvious na halimbawa na yon, meron din tayong forthcoming na testimony mula mismo doon sa tao sa opisina ni VP Sara na nag-video. Siya yung in charge na taga-video ng mga birthday greeting na ganun. Papatunayan niya na si VP Sara ginagawa lang yun para sa mga taong hindi niya kilala. Request lang ng mga kaibigan at mga kaopisina. Nung nakaraan nag-birthday ako nung nakaraan Nag-request din ako kay VP ng greeting. Dumaan yun sa tamang proseso Meron talagang parang isang grupo diyan sa within Office of the Vice President na nag-aasikaso nun. So hindi siya para sabihin na close kaming dalawa kaya niya ako binati. So definitely may request yan. Opo. Binigyan ko lang ng konting sundot yung sinabi ni attorney. Pero ba't pag ini-interview mo parang si BP Sara close na close kayo? Hindi, close na kami. Pero ganun yung mata mo pag pero sigurado ako, hindi niya alam kung kailan ang birthday ko. Sigurado ako hindi niya alam kailan ang birthday ko. Attorney, nabanggit nyo, madaling patunayan tong perjury. Actually, parang sinabi nyo nga, ito yung hulog pa ng langit para doon sa impeachment. Sinabi nyo, mali yung pangalan. Even yung pangalan, mali. Ano bang ginamit niyang pangalan at doon sa affidavit na mali? Yung pangalan kasi talaga ni Ramil Madriaga is Ramil Lagonoy Madriaga. Nandun yun sa kaso niya. Nabanggit ko na ito before na hindi yung pagkakulong ngayon ni Madriaga for kidnapping for ransom, hindi ito yung unang pagkakataon. Nakulong na siya noong 1997 for kidnapping for ransom din, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So malinaw na ang pangalan niya doon, Lagonoy, L-A-G-O-N-O-Y. Pero doon sa affidavit niya, Lagunoy ang ginamit niya. Hindi kaya typo lang? 2 beses niya inulit. Pero ang amin lang is ganun ka haphazard ang paggawa nitong affidavit na to na pati yung pangalan mo, nagkamali ka pa.